Alright, good morning, Coach Key here. And this is my first vlog, really. And I'm trying to make it official. So, ito na. So, maraming practice na ginawa ko. So, ano-ano isip para kung simulan ko. Ito na. This is a motovlog, but not the typical motovlogging na napapanood niya na punta sa isang lugar, then i-describe yung isang lugar. Siguro soon gagawin ko yun, but for now this is just a simple motovlogging na in a sense na may kasamang motivation, may kasamang words of wisdom, and yun lang, yun yung gusto kong i-impart na share sa inyo. Yun yung gusto kong i-impart na knowledge and wisdom, ambag sa atin. Hindi lang yung naisip ko, hindi ko pa ganoon kalakas sa loob ko para magsabi na magpakita ng mukha or something na gano'n. But anyway, ito yan wisdom. And to start with, ano bang gusto natin pag-usapan? On my way to work, minsan may pumapapa. Ito meron akong i-share sa inyo na nabasa ko kahapon lang. Nabasa or narinig or something. It's just a reels na medyo tumatak talaga sa akin. Is ito yung sinasabi na we have 24 hours a day. 24 hours a day na doon mag-focus sa 24 hours a day, and don't focus on the past and don't focus on the future. Minsan kasi kaya tayo nagkakaroon ng anxiety, minsan kasi kaya tayo parang nade-depress, minsan kasi kaya tayo parang nalulungkot or nababalisa or something na hindi alam mo yun, ang utak kasi natin medyo ang daming iniisip lagi. No wonder. And when you try meditation, sobrang makatulong siya. And back tayo dun sa sinabi ko kanina na meron tayong 24 hours. Let's focus on 24 hours and make the most out of it. Ang ibig ko sabihin, lagi naman natin naririnig na may 24 hours tayo, make the most out of it. Paano? Parang ganun. Paano? I-share ko lang yun sa inyo, yung aking ginagawa or something na gusto kong iparating sa inyo. When you say 24 hours kasi na mayroon tayo at i-focus yung sarili, we have to win our everyday na 24 hours. Yes, we have to win. Alam mo yun, kailangan natin yung ipanalo. What do you mean by win? Diba? Panalo naman, panalo. I mean, marami ka na-accomplish sa araw na yun. Na-develop mo yung sarili mo. Winning, small wins of developing yourself, small wins of loving yourself, small wins of appreciating yourself that you are worthy, and small wins of being gratitude sa lahat ng bakit. Doon lang tayo mag-focus. Pagkagising mo sa umaga, focus ka kasi panibagong araw na yon. Di na yun yung kahapon, di na yun ang past. Stop mo na yun. Focus na yun. Huwag mo nang isipin yun. Tapos na yun. Or di pa darating yun, di mo alam. And then let's focus on today. And in relation with that, gusto kong i-share sa inyo yung para maipanalo ko yung araw ko. Meron akong morning routine na tinatawag. Meron akong morning routine na kung saan doon ginagawa ko na siya na para umaga pa lang na ipanalo ko na. And yun yung gusto kong i-share sa iyo as part of my first motovlog. Okay? Ang una kong ginagawa ay wake up at 5 o'clock in the morning. Maaga, madilim pa. Kasi nga sabi nga nila, pag maaga, marami ka magagawa. And nauuna ka sa iba, tahimik pa yung lahat. And yung iba nga dyan, mas matindi sila, mga 4 o'clock in the morning, 4 a.m. habit yun. 5 o'clock will do. 5 o'clock as a beginner, 5 o'clock. And doon sa nagsasabi na ang hirap niya kasi hindi ako morning person, hindi ako night. It's just in our mind.
Kasi sinabi mo na sa sarili mo na hindi ka morning person. Susunod lang yun. Sabi mo hindi ka morning person. So susunod lang yung body. Pero kung sinabi mo sa sarili mo na nagising ako ng alas 5, I'm morning person ako. Nakita mo, baka sumunod yun. Kasi may disiplina ka, meron ka, sinabi mo sa sarili mo, sinabi mo sa katawan mo, susunod yun. So I wake up at 5 o'clock in the morning. Pagkagising ko, may alarm pa, hindi ko pa kaya yung walang alarm. Pagkagising ko, always syempre pray, thank you, not necessarily pray agad, kasi minsan nakakalimutan talaga natin and may time para doon. Kasi minsan iba yung gising mo you just have to ako ginagawa ko pagkagising ko, isip lang ako ng ng 3 grateful things na nangyari na or parang gano'n. Naalala ko yung hapon or hindi ka magpasalamat ka lang na Lord, thank you sa bagong araw, thank you sa masarap na tulog, thank you sa bahay ko, masarap na kama, may natulugan ako, thank you for another day. Parang gano'n. Okay, tapos after nyan babangon ako. Pagkabangon ko nyan, I'll make sure na tinupi ko yung mga kumot ko at mga unan ko. Sabi nga nila, make your bed, di ba? Kailangan unang araw mo pala, unang gising mo palang na task mo, may nagawa ka ng tama, may nagawa ka ng discipline. Kasi ito yung magdidikta ng buong araw mo. So pagka ano ko ng kama ko, ayos na, okay na yun, natupi ko na. And then pagtapos ko ng pagkatupi ko, bababa ko na siya, okay na, bababa na ako pagkatupi ko. And then pagbaba ko, diretso agad ako sa diretso CR. Pero magtututbrush na ako. Yun yung nakita kong hack para hindi ka naantukin. Okay? Pagka-toothbrush ko at hugas ng mukha, I'll make sure na kung nakaharap man ako sa salamin or hahanap ako ng salamin, masapin ko yung sarili. I-affirm ko yung sarili ko. This is so powerful. Kasi self-love to, showing self-love sa sarili mo. So nag-ano ako, na-affirm ako sarili ko kahit 3 lang, na yung gusto ko sabihin sa sarili ko, like, yeah, pogi mo today or you are great, Gian, kaya mo yan, yung gagawin mo ngayong buong araw, kaya mo yan, you are great, and you are worthy of all the blessings na meron si God ngayon. Okay? So after nun, pag nakausap ko na yung sarili ko, sabihin ko, proud ako sa'yo, laban lang everyday, anything na depende sa mood ko kung paano ko sasabihin. Tapos pag nasabi ko na siya, diretso meditation ako. I do meditation, very effective sa akin ng meditation. Pwedeng guided meditation, iba-iba, marami naman sa YouTube, pwede ka mag-search. Visualization, guided meditation, yung silent meditation lang, marami, search nyo lang. And depende sa inyo kung saan kayo mag-enjoy. For me now, as a beginner, ang masasabi ko sa inyo, I do it for 2 years na, and as a beginner, I suggest you do the guided meditation, kasi kumbaga yun yung tuturuan ka ng gagawin mo. Inhale, exhale. Sa simula mahirap, sa simula nakakaantok, pero eventually gawin mo lang gawin, may okay din yan. May 5 minutes, may 10 minutes, pwede yun, bahala ka. Pero mas matagal, mas maganda. Okay, visualization will do, very good din yun. Quantum jumping, mayroon din. Basta lahat search mo lang. Then after ko mag meditation, yung meditation ko para New Year's resolution ko yun no ifs, no buts, kailangan buong taon. Pagka natutunan ko yun kay Coach Ras, pag na-miss ko ang isang araw, back to zero ko, bali wala. Parang ganun, parang mortal sin sa akin yun pag hindi ako nakapag-meditate. Okay, next is I'll do workout. Yes, nag-workout ako as part of my self-love. Diba, kita nyo, kapag toothbrush ka, na-affirm mo na, panalo ka na agad. Diba, doon pa lang, okay na I do workout.
Yung workout ko kasi depende sa oras ng ano ko, pero usually naka-schedule yung workout ko, iba-iba araw-araw. Pinlat ko na yun sa kunyari Monday at medyo napasarap ang meditation. Ang workout ko niya push up, squat na lang. Anything, hindi mo kailangan na sobrang heart pounding na workout. Push up will do, 20 push up, 3 rounds, okay na yan. Kung kaya mo 10 rounds, okay lang. May squat, may dumbbell, kung may dumbbell ka, kung wala, push up lang, okay na yan. It's just part of your health care, ha. Kumbaga kailangan mo rin ng health mo, okay. And then after ko mag workout, I make sure I read, and nagbabasa talaga ako ng libro. Dati hindi, nakukornihan ako dyan pag sinabi I love reading books. Yak, feeling mo talino. Pero nung nasabi ko na nag-fail ako sa buhay, na ganito na lang ba, na-realize ko I need to do something good. And isa doon, para mabago ko yung sarili ko, and kung gusto ko ng bagong result, I need to read books, self-development books, ha, hindi kung anong books, hindi Korean, hindi self-development books. So marami dyan, marami dyan, dahil pwede ko i-share sa inyo, PM lang ako. And yun nga, currently ang laking tulong ng libro para ma-develop mo yung sarili mo, para magkaroon ka ng wisdom or something. Ang laking tulong niya. And then after nun, pagka nasabi ko nakapagbasa na ako ng libro, I do journal ako, yung mga natutunan ko ng araw na yun, or natutunan ko sa pagbasa ko, or grateful, kung ano depende, iba-iba rin ng gino-journal ko, anything goes. Yun. Tapos pagka journal ko, kasi mga natutunan ko, tapos liwigo na ako, may pasok na ako, parang ganun. Yun, tingnan nyo, umaga pa lang ang dami ko na nagawa by just gising lang sa umaga ng alas 5. Kapag ayos ako ng kama, kapag ayos ako na pag-meditate ako, nakapag-toothbrush, nakapag-affirm ko yung sarili ko, doon pa lang panalo na ako. Yung susunod na trabaho, di dali na, kasi nakapagtrabaho na ako. Yun, di bahala ka na, parang gano'n. Di sa gabi, yan, ito naman, meron din naman akong, if meron akong morning routine, meron din akong evening routine, right? Ang evening routine ko is bago matulog, kailangan, okay, sorry, reminder pala, sa umaga pagising ko, hindi ko hinahawakan cellphone, hindi ko tinitingnan ng emails ko, hindi ko tinitingnan ng IG, hindi ko tinitingnan ng FB, wala akong tinitingnan. Kung emergency man yan, may tawag yun or something na kukulitin si Mrs. parang gano'n. Pero kung wala, hindi ko yung titingnan, okay? Kasi ayaw natin maapektuhan tayo. Minsan may mga balita na pangit, ayoko nun, maapektuhan ka. Pangit na yung umaga mo, daladala mo na yan. Binubuksan ko yung cellphone, tinitingnan ko yung cellphone ko pagdating ko pa sa office. Tapos ay pag sa gabi, ang evening routine ko naman is kailangan tulog na ako ng 10 kailangan tulog na ako. Pag mag-exceed man yun, kasi isa sinusunod ko sa business, pero 10 I make sure gusto ko na matulog. 10:30 kailangan ko matulog para may energy ako. Medyo late na nga yun sa iba, kung kaya ko lang mga 9 kung pwede lang sa schedule ko, kasi gagawin ko talaga 9. But then yun, tapos ang gagawin ko dyan, sulat ako sa mag-notes ako ng gratitude journal ko. Download nyo yun, gratitude apps. Meron akong may tanong siya doon everyday ko. Kahit ano mga tanong na mapapaisip ka sa buhay mo, yung sagutin mo lang yun. And then gawa ka ng 5 to 10 gratitude na nangyari, gratitude, grateful ka, I mean 10 things na grateful ka sa loob ng buong araw na to na nangyari. It may be simple na binigyan ka ng kape, o binigyan ka ng pagkain sa office mo, or may nag-abot sa'yo, o nalibre ka sa pamasahe, or what. Just simple as that, pinapasalamatan nyo. So lagay mo lang, then after mo ilagay doon, sulat ka naman kahit 3 lang, 3 highlights of the day.
3 highlights of the day mo na feeling mo okay ka. Lagay mo. May nakita mo yung tropa mo, tagal mo na hindi nakita, nagkaroon kayo ng deep conversation, lagay mo. Okay, may natulungan kang tao, lagay mo. Yung alam mo na, oops, highlights to ng ano ko araw ko. And then after that ako, edi pray ako, maging grateful, pray kung kayo anong pray mo, kung ano man. I respect that kung kay God or kung sino man kinikilala yung God, I respect that. Basta kung sino yung higher sa inyo, okay? Tapos pray kayo, tapos pagka pray, I need to do a meditation again, but this time it's clearing meditation, diba? Parang ano yan parang pag nag-upo ka everyday, diba? Kailangan mo magpupo everyday. Pag hindi ka nagpupo everyday, iba sa pakiramdam. So kailangan pa rin i-clear mo rin yung energy mo. May clearing meditation sa YouTube, just clear mo lang hanggang sa makatulog na ako, parang gano'n. Minsan naka-play, katulog na ako agad, yan. Tapos gano'n lang ulit, yun lang ulit, yun lang yung ma-share ko sa inyo. Hindi ko alam kung nagpe-play pa ba to or something, pero yun, and sana ma-adapt nyo. And kailangan lang talaga ng disiplina, kasi not all the time maganda yung feeling mo, not all the time okay ka. Kailangan maging consistent, and ituloy-tuloy mo lang kung gusto mo yung magbago sa buhay mo. At pagdating na naman ng December or January, parang end of the year, sabihin mo ito lang ulit. And kung gusto mo yung magbago, simulan mo talaga. Kailangan may magbago. If you want things to change, you must change. Lahat gapagtan mo. Yun lang. Anyway, maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Coach G, thank you.